very clear at nagbago po sila ng kanilang sworn statement. Wala talagang bypass operation. Ang alleged suspect, wala talagang baril at hindi talaga siya pumutok. Kaya pala namatay siguro ito. Loss of blood kasi mali yung trabaho ng pulis natin. Gusto nilang sa papel ay itama, masyadong na-delay. Kasalanan din dito yung mga senior officers eh. Hindi nila nasusupervise ng tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment, papogi, pasikat, gusto, marami accomplishments, gusto, pabida. I agree with the Honorable Congressman Barbers. Dapat mapanagot ang mga dapat managot na police personnel. Gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na napakaganda po nitong House Resolution ni Honorable Chairman Acop. Kasi po, katulad ng mga naunang resolutions niya, parang kung hindi niya pinansin, hopeless na eh. Alam po natin na sa mahihirap na tao, pagkaso-kaso na, talagang amenably, mas magagaling ang polis. Kaya talagang napakaganda po nitong mga House Resolutions ni Honorable Chairman Acop. Katulad po nito, very clear at nagbago po sila ng kanilang sworn statement. Wala talagang bypass operation. Ang alleged suspect, wala talagang baril at hindi talaga siya pumutok. And most probably, Mr. Chair, kaya pala namatay siguro ito, siguro kasi wala naman ako sa position na sabihin kung totoo yung aking assessment. Loss of blood kasi mali yung trabaho ng pulis natin. Gusto nilang sa papel ay itama, masyadong na-delay. So, just like nabanggit po ni Honorable Congressman Barbers, dapat mapanagot yung dapat managot. And ang maganda nito, Mr. Chair, magiging aral ito sa lahat ng mga pulis. Kahit ang intention natin ay maganda at sinasabing yung suspect, allegedly, nagtutulak, hindi pa rin pwedeng i-shortcut. O katulad niyan, may mga naimbestiga na dito, mga na-dismiss, nakulong. O paano ngayon yan? Ang maganda lang po dito, Mr. Chair, magiging aral ito sa iba nating mga kapulisan na patuloy pa rin gumagawa ng masama at hindi alunsunod sa batas. And ako po, kumpiyansa, Mr. Chair, resulta ito ng matagal ng practice na kailangan may accomplishment, pinipilit. So, hindi ko naman po sinasabi o pinagtatanggol itong mabababa nating personnel. May kasalanan din dito yung mga senior officers Hindi nila nasusupervise ng tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment, papogi, pasikat. Paano ngayon yan? Ang masakit nito, Mr. Chair, yung namatay, may 7 anak. Ano na magiging buhay ng anak niya? So talagang, Mr. Chair, I agree with the Honorable Congressman Barbers. Dapat mapanagot ang mga dapat managot na police personnel. And in fairness to those PNCOs concerned, dapat ma-extend yung accountability sa mga officers. Hindi pwedeng isacrifice natin yung PNCO lamang. Unfair yan at matagal ng practice yan. Pagalingan ng pagpapalusot. So again, Mr. Chair, mamaya ko na lang po ipagpatuloy yung interpretation ko. Again, on behalf of kababayan nating mahihirap, katulad ko po, galing sa mahirap na pamilya at bata pa ako, nasaksihan ko na yung pang-aabuso ng ibang kapulisan. Maraming salamat po, Honorable Chairman, Congressman Acop. Kung hindi dahil sa'yo, and of course, sa ating Chairman, Honorable Congressman Dan Fernandez, Chairman, and other members ng committee,
Sa ngalan po ng ating mga babayang mahihirap, maraming salamat po sa inyo. At least sa ganitong pamamaraan ay nabibigyan po ng hustisya ang mga katulad nila na nabibiktima ng matagal ng maling gawain ng iba nating mga kasama sa kapulisan. At ang resulta po nito, naniniwala ako, doon sa mga kapatid natin sa PNP, si Honorable Chairman ako at iba pang mga retired police personnel and other members, and of course, the chairman of this committee, hindi namin ginagawa ito para pitpitin o pahirapan yung PNP. We love PNP. Kasi, kung ma-address natin itong mga ganito, masasawata, masusupil ang malpractice ng ibang personnel, pasikat, gusto, marami accomplishments, gusto, pabida. Pag na-address na yan, later on, mawawala na yan, gaganda na ang PNP, gaganda na ang tiwala, tatas ang tiwala ng taong bayan. Bottom line, maganda para sa lahat. Magiging maganda ang imahe ng PNP, hindi na matatakot ang taong bayan, at magiging maganda ang relasyon ng PNP and community. Kung babalikan po ninyo yung PNP mission, masyadong taliwas yung inyong ginagawa eh. Meron pang ibang house, kung di ako nagkakamali, may house resolution pang iba si General Acop na katulad ng mga nangyari doon sa Los Baños, Mr. Chair. Kalamba, police ang involved. Imagine, ang nag-abduct, ang nag-kidnap, police personnel. So, napakaganda nitong ganitong nangyayari, Mr. Chair. Kasi natatakot na ang taong bayan sa pulis eh. Nung bata pa po ako, Mr. Chair, banggitin ko lang, pag may nakitang pulis, high moral ka eh, feeling safe. Totoo ang sinasabi ng taong bayan, pag nakakita ka ng pulis ngayon, natatakot ka. Baligtad. So, brothers and sisters from the PNP, baguhin natin ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you so much. Before we recognize Congressman Paduano, no, I just wanted to may tatanong lang ako sa Napolcom siguro, Owen, ID Owen, yung tungkol sa, kasi kanina meron akong nabanggit para bago tayo bumalik doon sa issue tungkol dun sa mga members ng PNP na na-assign dun sa mga area na kung saan dun sila galing. Kasi gaano katagal na ba yung policing yan? Actually, sir, Mr. Chair, honorable members, yung policy po natin is of course matagal na po na kung sino yung mga naka-assign as members of the police station. Ang napapalitan naman po madalas ay mga officers. So they come and go yung mga official po. Ang mga advantages po, marami po talaga na maganda rin yung tagaroon po sila. Mas nakikilala nila yung community, and of course yung pagtagaroon sila, takot silang gumawa ng kalukuhan kasi mababalita yung pangalan nila, pamilya nila na ganito yung pulis na yan. Ang disadvantage nga po ay of course, hindi po natin maialis kung kamag-anak or sa politika and other members ng community na nakikiusap, baka humapakiusapan ang ilang kapulisan. Ang isa naman pong disadvantage, ito po yung ilang sa obserbasyon po namin, ay depende rin po sa mga opisyal. Tama po yung naging obserbasyon po ng ating mga honorable congressmen. Nasa namumuno po talaga yung accountability of our chief of police, provincial directors, and other supervisors. Dito po makikita kung paano nila minamanage yung kanilang personnel. There can only be one leader in a station. So doon po makikita yung kung gaano sila ka-accountable, competent to manage their personnel. In fact, hindi po pwede na sabihin, hindi ko alam na ito yung ginawa ng mga tao ko. You should be held accountable to explain bakit kaya nangyari to, whether off duty or on duty. So sir, when it comes to policy, sir, nagbabago naman po yan. Sometimes there is a discretion on the part of the officers concerned on how to distribute this personnel to have an effective police service. Pero gaano katagal na RD yung polisiya niyan ng PNP? Siguro, tanongin din natin ng PNP. Andiyan ba yung PNP na, sino nga highest official ng PNP right now? Kasi si RD, he said excuse muna kasi the president will be going to Tanawan. So, he must be there. So, PD, malinaw. Yes, sir. So,
Gaano katagal na yung polisiya na yan? The last policy that, as far as I can recall, sir, was during the time of General Cascolan, wherein it was pronounced during his term, pinababalik yung mga pulis sa kanya-kanyang bayan. So that was the last, ano sir, na members of the PNP are... Koskolan. Cascolan, sir, yes, Cascolan. sir. In the NCR experience, there were police coming from Region 1, nag-excess po yung recruitment doon, quota. So they were accommodated dito sa quota na NCR and PNP staff. Then during that time, sir, when the announcement was given by General Cascolan, hinayaan na magkaroon ng exodus going to the respective provinces. So, basically, lahat ba, for example, yung katuwad San Juan, so lahat ng mga taga San Juan, kung kayang accommodate doon, andun sila sa San Juan. Ganun ba ang nagiging palasiya ngayon ng PNP? Or it may be like sa province, wag sa San Juan, dalhin sila sa ibang lugar ng Batangas? I really don't know yet, no? But I think having this thing happened, ano? Yes, sir. Siguro it needs some review. Yes, sir, yes, sir. Congressman Acop, I think you need to speak. Go ahead, Congressman Acop. Chairman, thank you. Every time a new chief PNP gets that position, binabago yung mga rules and regulations. Nung una, yung mga police at saka the officers can be assigned anywhere. That is the general rule. Di ba? Ang general rule, you can be assigned anywhere in this part of the country. Kailang dumarating yung panahon na nagkakaroon ng problema yung ating mga kapulisan na pag kailangan nilang umuwi, magastos. For example, if you're assigned in Basilan, you're from Metro Manila or from the province of Laguna, makakauwi ka lang siguro ng once a month if you are an officer. Pero pag pulis ka, yung NCO ka, mahirapan ka. So yung mga leaders ng kapulisan, taking this into consideration, came up with policies na kung po pwede, yung especially the PNCOs, ay dapat dun sa probinsya nila ma-assign. Yun ang dahilan kung bakit binago natin yung general rule na ang isang pulis ay pwedeng ma-assign sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Now, for the officers, dahil sa kakulangan ng mga pwesto, sa dami ng opisyal, kasi ang general rule is that an officer is supposed to occupy yung different ladders of authority habang pataas siya, yung opisyal. Dapat ma-assign siya sa iba-ibang position ng authority para he will gain knowledge and wisdom doon sa kanyang position. And as he goes up, talagang makikita mo. Kami na na-assign sa iba't ibang lugar ng ating bansa, we've learned na iba-ibang kultura ng bawat lugar. For those who have not been assigned in other areas of this country, hindi mo alam yung kultura doon sa lugar na yun. So matututo yung isang opisyal na makibagay sa kultura ng bawat lugar ng ating bansa. That was the rationale na dapat ma-assign ka sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Unfortunately, yun nga, the cost of travel, kasi kailangan naman ng mga pulis na bumisita sa kanilang pamilya. So, in order to eliminate yung malaking expenses, nagde-decide yung ating mga authorities na dapat sa probinsya nila kung saan sila nakatira, doon sila ma-assign. I think that was the rationale, Mr. Chair, kung bakit binago yung general rule na ang pulis ay ma-assign dapat sa lahat ng lugar ng ating bansa. Maraming salamat po. And I think Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Delia Poblacion, salute po sa lahat ng nag-imbestiga, mga congressman ang gagaling niyo po talaga. Pahayag naman ni Alfredo Matarundo, tungkol sa pagkapulis walang makukuha na benefits o maaari pang makulong, ganito dapat ang parusa sa kanila. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Santi Roldan, dapat sa mga ganyang pulis inaalis na sa serbisyo at pinakukulong para hindi pa marisan ng iba pang pulis. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.